tayo mga kasama for today's video. Syempre, hindi nagpapatalo. Yes. Ayan na naman siya. I'm Mitch Oo. from Makati, SCI College Global City. Ayun. Alam mo, ang pangit ng topic. Kasi siyang siya to eh. Today, siyang siya to. Why naman yan, B? For the not feeling well pa ang first one? Hindi, yun kasi talaga. Kasi like ako personally, nagtatrabaho din kasi ako eh. I've been working since, ilang years na ba? Like in the BPO industry, 8 years. Pero before Ilan taon ka that, 27. Pero nag-work ako since 15 years old. So, I think this is really something na kailangan i-discuss. Health versus career. Health versus career. Kasi pasok ba dyan yung like mental health, ganun? Oo naman. Or in general na health lang? Yeah, in general na health. Okay, Mental, emotional health mo, ganun. Bakit ito yung naisip nating topic? Dahil napapanahon? Pwede. I think, kasi baka isipin ng mga viewers, puro na lang pag-ibig. Hindi, pero tama. Napapanahon din talaga. Kasi Yes, yes. like ako, habang ngayon Salang. naka-radyot, nakasalang, naririnig niyo yung whistle, 'di ba? At hindi nga kasi ako makahinga dahil nga po ako ay may asthma. Pero kasi itong asthma ko po kasi is hindi na siya nawala simula nung bata ako. And nagtitrigger siya kapag usok, pagod, alikabok. And syempre, yung alaga ko nga si Piper. Pero, Buti hindi ka natitrigger with Piper. Kasi nga yung yun nga, balahibo. kasi parang every month akong hinihika dahil yun na nga sa din. loob. Pero sabi nila, kapag parang... Kasi nasanay ko. Oo, para daw mawala. Kasi si Ralph din ganyan, nung bata. Kaya hindi kami nagdo-dogs nung bata. Kasi nga, may asthma siya. Tapos, wala, parang bigla na lang nawala. Simula nung nagka-dog kami. Mahirap kasi sa work ko din. Okay, mag-start tayo sa work. Siguro sa work mo muna, Mitch. Sa Yes. BPO. May naging segment na rin kami dito, di ba? May nakausap tayo sa mga Call center. Ang risk lang sa BPO industry, mga call center agents, kalaban nila dyan yung puyat. Yes, graveyard kasi. Paano mo hinandle yun? Nung nag-start kasi ako na mag-call center, 18 years old, kasi hindi na ako nun makakapag-aral. So, given the opportunity, nag-try ako, naalala ko pa nun, nung nag-apply ako sa call center, para lang akong bibili ng suka. Bakit? Kasi yung galing probinsya, yung ganong vibe kasi, like galing probinsya, pumunta ng Maynila, tapos para magtrabaho, ganun kasi yung parang vibe ko nun. And then, parang na-interview pa ako nun eh, parang sabi sa akin ng interviewer, kapag ka daw ba nakaipon ako, like magre-resign daw ba ako para mag-aral. Eh, syempre gusto ko magtrabaho. Hindi po. Yung mga ganong moments pa ako nun eh, nung nag-apply. Sobrang hirap niya. Like, kasi yung body clock mo. Tapos, na-experience ko kasi noon, yung first company ko kasi, is iba-iba kami ng shift. So, na-try ko nun, may 8 to 5, 9 to 6, 10 to 7. And then, meron nun, like, yung mga 12 a.m., 1 a.m., sobrang hirap niya talaga. Kasi, bumabiyahe ako noon from Rizal, Angono Rizal, tapos yung work ko noon sa Ayala. Tapos, yun, nagko-commute ako, like jeep. Ang dami kasing na-experience eh. May mga nakakasabay pa ako noon, yung, kasi madaling araw. Like, yung mga yung mga nakainom. Oo. Yung risk talaga, like, hindi lang sa health na sa health mo, pero sa'yo din. Delicads talaga. Yes. Pero yun nga, kasi feeling ko kasi yung iba kaya din nagtitiis kasi nga no choice, 'di ba? And at this time kasi, ito talaga yung, kasi since call center kasi nag-accept sila kahit high school graduate. So, ito talaga yung parang kinakapitan ko. And so, Yung yun. mga panahon na yan, sikat na sikat ang BPO nun ha. Yes. Sobrang sikat yung BPO noon. And then, halos lahat nga ng mga kakilala ko noon, mga nag-a-apply sa call center. Teka lang, may question ako. Bakit mo napili mag-BPO? Actually, wala siya sa plano ko. Kasi, since I work 15 pa lang, ang dami kong pinasukan kasing work. Like, na-try kong mag-babysit. Meron ako experience na nag-aalaga ko ng baby. Tapos yung boss ko noon, like, nag-work sa call center. 3 months old hanggang 10 months old ako yung nag-aalaga ng baby. Okay. Tapos, na-experience ko rin yung mag-alaga ng matanda. Wait, Yung, ilang taon ka niyan? siguro mga 16. Ganyan. Yung parang caregiver type. Ganyan. Tapos, na-try ko din yung magtitinda sa palengke. Wow ha? Oo, Oo, B. lahat. Raketera Like, talaga. Oo, kasi nung... Feeling ko madiskarte ka sa life. Talaga. As in, Yes, pero kasi yun nga, yung parang no choice ka kasi. Pero ang hirap niya talaga kasi like ngayon, kasi 'di ba ngayon ako bumalik sa pag-aaral, like I've waited for this for 8 years. Parang 8 years in the making yung pag-aaral ko. Sobrang hirap niya. And I think marami din talagang makaka-relate. Kasi kapag ka talaga wala kang choice, kasi farmer kasi noon yung tatay ko. And then, yun nga, Isang province. sa Bulacan to.
Saan ba sa Bulacan? San Ildefonso, Bulacan kami. Ooh, So, ayun, gitnang bukid yung bahay namin, yung ganyan. Tapos, mula nung bata talaga, yung paghahalaman, at saka yung pagtatanim talaga, yung yun talaga yung parang ginagawa namin. And then, nakagraduate kasi ako ng high school through scholarship. Pero since, kasi diba sa mga province, ang lalayo ng school, kailangan mag-dorm, ang daming kailangan, hindi talaga kaya. Those years na nag-work ako since 15 years old, tapos 27 na ako, yung health, wala siya sa equation. Puro work. Walang lang. ganun. Oo, like nagkakasakit na. Wala yun. Yung work kasi, hindi mo siya mapipili. Yun kasi. So, kung ano yung available at that time, kagaya na sa pagpasok sa BPO, wala siya sa plano. May nagsabi na, pwede kang, yung parang training sa BPO. Nakapag-training ako 1 month. And then after nun, yun, pumasok na ako ng BPO. Pero, mahirap siya. Like, yung pagbiyahe, hindi ko alam. Kasi, ano oras yung shift mo doon? Nung nagsimula kasi, paiba-iba yung shift namin. Meron kami din kasi noon yung like shift bidding na kung sino yung parang pinakamaganda yung performance sa team, they can choose kung anong gusto nilang oras. Pero yung sa amin noon, parang no choice, napunta kami ng madaling araw. And yun, you have to really be flexible lang. Pero ngayon naman, kasi nag-iba na yung company ko, ngayong company ko, very supportive sila. Kasi inalaw nga nila ako mag-leave just so I can take the OJT. Pero ito, sobrang hirap din ito sa health kasi nag-aaral ako and then at the same time nag-work. So, parang 3 to 4 hours lang minsan. Minsan mga 2 hours lang yung tulog ko. Pero paano mo nakakain? Besides sa bata ka. Kasi ang hirap mag-function ng 2 hours na sleep, 3 hours, 4 hours. Actually, Every day. akala nga nung kahit sa school kasi sa school ganito yung energy ko. Yung tipong like 2 hours lang yung tulog pero ganito yung energy. Pero I think kasi related na rin siya sa personality ko din. Kasi ayoko nang tahimik yung mga ganun. So kahit pagod ako, parang yung adrenaline rush, kailangan masaya, ganyan-ganyan. Kahit na napapagod, tapos kulang sa tulog, tinatry ko talaga. Parang choice ko na din, I guess. So, yun yung way ko para i-cope yung walang tulog, which is not good. Dumating ba sa point na kumbaga yung over fatigue, yung kumbaga sobrang pagod mo and then Oo. puyat, wala ka talagang tulog at all at nakakalutang yun Oo, like meron nga kami noon, naalala ko yung mga katrabaho ko, yung mga sabaw talaga, sabaw moments. Pero may sleeping quarters kayo. Yes, doon sa dati kong company, yes. Kahit naman dito sa bago, ang problema kasi, or hindi problema, pero work from home kasi ako mula nung nag-pandemic. Sa bahay lang ako, iniiwasan kong matulog kasi baka hindi ako magising. Oo. Like, ang dami kasing na-over lunch kasi yun, sa pagtulog. Pero yun nga, hindi rin kasi ako yung nakakatulog ng saglitan. So, gusto ko pag matulog ako mahaba na or tuloy-tuloy. Kaya, pag ganun, I'd rather not sleep. Naranasan ko na yung ganyan. Hindi ako. Oo. Yung mga chika lang na, kasi yung pinsan ko din sa call center din. So, parang nagugulat kami. Nag-oversleep na siya. Actually, pag call center, hindi ko alam paano nila nakakaya to function so well. Lalo na yung graveyard. Yeah. Grabe. Even naman the doctors and the nurses and lahat ng professions na may graveyard shift. Sobrang hirap. I mean, kahit naman na night owl ka, ang hirap mag-function ng gabi. Tsaka yung itutulog mo ng araw. Paano kung may gagawin ka ng araw? So, anong isa-sacrifice mo dun? Oo, yun nga din yung Diba? problema. Oo. Sobrang hirap. Kasi yung pinsan ko nga call center. Oo, yung so pag graveyard, ako'y nahihirapan parang sa feeling ko kanya. mas, dati kasi, parang ang sarap pakinggan na pagpanggabi kasi wala masyadong yes. ginagawa, tapos wala masyadong tao, walang traffic. But then, pag ikaw yung nandun sa spot na parang ikaw yung mag-graveyard, ikaw magpupuyat, tapos everyday ganun. Parang mas gugustuhin mo yung day na lang. Kasi at least sumasabay ka sa real world na, pag day, gising tayong lahat. Nag-work tayong lahat hanggang 5. And then after nun, bahala ka kung matutulog ka. Yes. Kasi the next day, same routine ulit, which is the normal routine ng tao. Ang hirap. Kaya nga, sobrang na-amaze ako paano sila nakaka-function ng 2 hours, 3 hours of sleep. Hindi ko kaya. Hindi ko kaya yun. Kahit Pero may kape, hindi ko kaya. Kahit gaano katapang yung kape, ang hirap. pag nasobrahan sa puyat, di carry. Minsan di na lang ako na pumapasok Pag gano'n, hindi na, wala ako talagang tulog. Kasi mahalaga talaga yung tulog. Oo nga. Pero sa akin na-try ko, like, yung 24 hours, yung wala talagang tulog. Oo. Kasi, like, kasi part ako nun sa church. So, after ng shift ko, parang may attendan ako na conference na maghapon. And then, after nun, shift ko ulit. So, ayun, dalawang shift siya natuloy na wala akong tulog. Ayun, buhay pa naman ako. Na-experience ko yan kasi naman ako dati, bago ako pumasok sa kay Sir Rafi, nag-news ako. So, sa news department ako, syempre hindi naman natutulog ang balita
balita. So, naka-experience ako doon na halos 2 days nagising. 2 days akong gising. Tapos nung nakatulog ako, halos di nila ako magising sa sobrang sarap ng tulog ko. Kasi hindi na ako nakakauwi ng bahay. Ganong level. Hindi na ako umuwi. Tapos nagdadala na lang ako ng, alam kong lalo na kapag may coverage ng bagyo, Oo. coverage ng botohan, sauna, mga paghanda sa sauna, and yung mga iba pang big events. Mahirap kasi sa newsroom, kailangan aktibo yung utak mo. So, ang kalaban namin dyan yung antok, pagod, pero kulang na lang gawin naming dextrose ang kape. Oo, actually. 'Di ba? Ganong level. Actually, yung ganong trabaho, hinahanap-hanap pa din Ng ang katawan katawan. ko. Pag nasanay na kasi yung body mo sa like lagari na work, parang Oo. pag nilagay ka sa hindi naman petics na work, yung saktong work, normal work, kaya 8 to 5, ganyan. Parang naboboringan ka. restless Oo, pati. naboboringan ka, parang, ay, tapos na? Oo. Bukas ganun ulit. Tsaka maganda kasi Nahanap yung mo yung trabaho. adrenaline mo. Oo. Kaya maganda yung trabaho na na aktibo. yung gagawin kang, sige, padala ka namin sa ganito. Tapos hindi ka sure kung makakabalik ka na. Parang pinupunta ka dun sa yung super foggy. Nag-field Bukid ka, nun. Naalala mo yun? Sa Yung Bukid nun. Tapos tinext kita, sabi ko, babalik ka pa ba? O pangalan mo na lang babalik? Buhay ka pa ba? Hindi kasi yung trabaho din namin dito sa RTIA, sinasamahan namin yung mga complainant na from Luzon, Visayas, Mindanao. Sinasamahan namin yan. Meron kaming reporter na nakadeploy ngayon sa Bicol and sa Cebu. Yung sa Cebu, galing yan ng Leyte. Nagbarko yung reporter namin from Leyte to Cebu. Ganun kami ka-adventurous. Pero so far, nakaka-enjoy din yung trabaho namin. Kahit yun nga, kalaban namin is yung risk talaga. Tapos yung pagod. May nagtatanong nga, paano yung mga staff ni Sir Rafi pag nasa labas? Yun nga po, nagpo-provide talaga ng, ikino-coordinate namin yan sa Chief of Police. And enjoy kami sa labas, enjoy kami sa field. Kasi kahit sabihin mo, minsan pagod na pagod ka na, pero alam niyo mga kapatid, I swear, yung isang thank you lang ng complainant, or yung isang akap lang ng complainant sa'yo, kasi natulungan mo sila, sobra. Yes. Sobrang laki ng kapalit na yon. Yun din yung isa sa mahal ko sa trabaho ko. As a yun public nga, servant. public servant, and ayun nga, kahit ayun nga, minsan, ito nga nagkakandahi ka na ako. Usually, hindi ako ma-absent, di ba? Huh? Hindi ako ma-absent Ng talaga. 1 week? Yun nga. Uy, sorry na. Usually, hindi ako nag-absent. Hindi ako nag-absent talaga sa Wanted sa radyo. Unless, ayun nga, nagkaroon ako ng hika. Sabi nila Ate Odette na hindi na maganda yung ubo masalayo. So, sabi niya, magpahinga ka muna. Kasi uupo na si Sir Rafi. Mas okay kapag tandem kayo ni Senator. So, nagpahinga muna ako. Pero, ang hirap din kasi sa trabaho namin. Kunyari, ayan, pagod. Takbo dito. Alam mo yung minsan nasa field, akit ako ng bundok. Akit talaga ako bundok. Oo, nagkakanda dulos ako sa bundok. Yeah. Pagod talaga. As in, sobrang pagod. Ano pa, ako ayoko, hindi ko ma-imagine din yung sarili ko na nasa office. At least, hindi ko na-appreciate, pero hindi nakikita yung sarili ko. Working 8 to 5, nasa harap ng yung computer or ganon. ng PC. Ako din. Hindi ko kaya yung, gusto ko everyday iba-iba ginagawa. Adventurous. Ayoko ng like, template na Magsasawa ka 8 kasi. to 5. Mabilis. Hindi naman ako mabilis. Depende. Pag sa work, medyo ayoko ng yung gagawin mo everyday same lang. Gusto ko iba-iba talaga. Iba-iba. Mag-wanted sa radyo. Hindi ata. Iba-ibang kwento. Hindi ganun yun. Iba-ibang kwento, iba-ibang problema. Ayan. At sa atin naman, kapag nagtrabaho kayo, tandaan nyo na kalakip talaga niyan is yung Stress. stress. May and stress talaga. health. Like, hindi nyo siya may iwasan kahit sobrang galing nyong umiwas. Totoo. Kahit kayo si Coco Martin. Hindi nyo maiwasan talaga. Parang feeling ko kasama na talaga yan sa life. And kahit naman hindi sa work, like sa life in general, kasama talaga yung stress. So, you just have to know how to deal with it. And siguro sanayan na lang. Let's say sa mga mangingisda, di ba? Pag walang mahuli. Mga mangingisda, mga pulis. Yes. Pulis. Very risky din yung job nila, di ba? And mga teachers, yung mga teachers natin, lalo na yung sa mga province, Oo. naglalakad talaga. Minsan, abunado pa ang mga teachers. Naglalakad, bundok-bundok ang nilalakad. And pilot, attorney, Ay, sa kanila stressful talaga kasi problems din yung nilalapit sa kanila. attorney, 'di ba? Yung mga attorneys natin, pagod din 'yan. Doktor.
Doctors. nurses, Yeah. and Actually, feeling ko lahat naman ng work Oo, wala namang comes with madali. it. may risk talaga. Kahit how small or how big even businesses are, lahat talaga may stress. Yes, tama, kahit sa business. Different kinds of stress talaga. Sa business naman, Yun lang, kailangan alam mo lang din talaga paano i-handle it. Kasi yung iba nagsasprock kapag, alam mo yun, pag sobrang stress, sabay-sabay, parang, ayoko na, ganun. sa business naman, ang iisipin mo dyan, Stability. oo, paano mo to? Paano kung nalugi? Oo. Nabankrupt ka, ganyan. Syempre, stressful And yan. lahat may risk nga, di ba? But anyhow, Health tayo. In health versus career, pero ngayon, talaga. ever since pandemic, parang mas priority dapat natin yung health and Yes. then career. Kasi how can you work if your health is not okay? Yes. Yun yung for me. Kasi yung iba, like, they really prioritize their career. And I understand naman, lalo na kung they're making really big money. But then, yun nga, pag magkasakit ka, like, yung career mo cannot help. Well, makakabayad ka ng hospital, but then, you cannot work as same as you were before. Oo. Before kayo magkasakit. So, for me, mental health man yan, or whatever health issues you have, yun yung una nyong i-prioritize. Kasi, hindi kayo makakapagtrabaho kung hindi kayo okay. 'Di ba? Amen.